Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama oras, tatak alas 6:02. RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radio mo nationwide. Mga kasama, isa pong napakagandang umaga sa inyong lahat. Umaga tayo ngayon ng Martes at 30 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Umaasa ho kami, sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Welcome sa ating programa, Straight to the point. Straight to the Point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati pag-usapan natin, mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat tunay nyo malaman. Straight, Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras. straight to the point. Ating programa po mga kasama, live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. Sa Facebook, live na rin po tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Pakilike at pakishare para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Mga kasama, sa kalagayan po ng panahon, sa binabantayang low pressure area mga kasama ng Pag-asa, as of 5 a.m., As of 5 a.m. mga kasama, sinasabi ho ng Pag-asa itong binabantayang low pressure area. Ano? Dahil ho rito, ang ilang bahagi po ng Luzon ay makakaranasan ng heavy rainfall. Ano? Ayon ho sa Pag-asa mga kasama. Samantalang ibang bahagi po ng ating bansa, tayo rito mga kasama, dito po sa bahagi po ng Kamindanawan. Sa bahagi po ng Mindanao ngayong araw mga kasama, makakaranasan tayo ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap po na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Itiduluto ko naman ng umiral na localized thunderstorm. Yung babalahon ng Pag-asa na posible po yung flash flood kundi man landslide sa mga panahong makakaranasan ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura nasa pagitan po ng 25.8 degrees Celsius hanggang 32.4 degrees Celsius mga kasama. Sunrise sa 5:30. Pero sa mga sandaling ito, medyo hindi pa natin pansin. Si Haring Araw, medyo makulimlim po yung ating papawirin. Sunset naman, 6:29 mamayang gabi. Straight to the point.
Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Kumusta? It's a Tuesday. Straight. To the point. Tuesday o Martes mga kasama. Straight. Huling araw para po sa buwan ng Hunyo 2026. Aba, To the point. last day of the month. And swell day sa mga may inaasang sweldo pa po mga kasama. Straight. To the point. Ang dami mga usapin, dami yung mga balita kaganapan, mga pangyayari sa nakalipas na 24 oras. Pag-uusapan natin ngayon sa kabuuan ng ating programa ngayong umaga. Ngayong umaga mga kasama ng Martes. Straight. To the point. Sa mga lalabas ng bahay, sa mga kabataan natin, may kabataang papasok, mga nanay, tatay, pabaunan po sila ng anything na pwedeng pananggalang just in case bubuhos po yung ulan. Straight. To the point. Dahil sa mga sandali ito, bahagyang makulimlim po yung ating papawirin mga kasama. Kahapon biglang bumuso yung malakas na ulan sa Cotabato City. Straight. To the point. Bumuhos po yung may kalakasang ulan. Mga anong oras ba yun? Mga pasado alas 4. Mga 4:30 ng hapon ata, bumuhos yung malakas na ulan mga kasama. At tumagal ng halos isang oras. Straight. To the point. Lalo rito, ilang mga areas dito sa lugar natin, yung mga low-lying areas, Straight. especially dyan sa bahagi ng downtown area, college area, Straight. yung nakaranas naman ng pagtaas ng tubig mula po sa mga kanal. Straight. To the point. May mga eskwelahan pa na yung buong paligid umabot hanggang tuhod yung level ho ng tubig. Straight. To the point. At dito ho sa ilang bahagi ng RH Barangay. Straight. To the point. Nakaranas ho tayo ng biglaang pagtaas ho ng tubig dahil nga po sa pag-apaw ho ng mga kanal. Straight. To the point. Kaya sa mga may Straight. To the point. may lakad, mga estudyante, mga kasama, sa mga nanay, tatay dapat may baon ho sila na mga pananggalang sa ulan. Straight. Then mga kabataan, huwag kayong magtampisaw. Straight. Just in case, abutan ho kayo ng ulan, patigilin mo na, pahupain mo na, and pag-uwi, huwag naman magtampisaw dun sa mga umaapaw na mga kanal. Straight. To the point. Ang daming mga usapin, daming balita kaganapan, mga pangyayari sa nakalipas na 24 oras. Straight. To the point. Susubukan na natin maging bahagi po ng ating talakayan ngayong umaga mga kasama. Uy, Straight. pinapabot natin yung pasalamat sa St. Benedict College. Straight. To the point. At nagpadala sila ng relief assistance para po sa mga apektado ho ng pagyanig dyan sa General Santos City mga kasama sa Sarangani Province. Straight. To the point. Patuloy pa rin po yung pagtanggap ng DXMY ng anumang tulong na nais nyo iparating sa mga apektado ng matinding lindol. 3 weeks after na po Straight. Tuloy-tuloy po yung pagtanggap dahil yung tulong na ipinaparating sa mga apektado ay tuloy-tuloy pa rin po mga kasama. Straight. Itong nakalipas na weekend, Straight. To the point. since Thursday, Friday, Saturday, Straight. ay tuloy-tuloy po yung RMN Foundation sa kanilang relief assistance, mamahagi po ng relief assistance sa mga heavily affected nitong pagyanig dyan sa bahagi ng South Cotabato and Sarangani provinces. Straight. To the point. Kahit sa mga nais magpabato ng tulong, Straight. To the
Ano bang nais mo ninyong iparating na tulong? Pwede po food, in kinds, Straight. and anything na nais ninyong iparating mga kasama sa mga affected ng pagyanig. Straight. At hirap po kayong ito'y maiparating ho sa kanila, pwede po ninyong idaan through DXMY, no? Para atin pong maipadala sa nasabing lugar through To the point. Arimen and IFM Jensen ho naman mga kasama. Ano? Straight. To the point. Para maiparating natin yan dun sa mga apektado ng pagyanig na Straight. hirap pa rin po dahil sa situation, lalo po yung talagang nawalan ho ng mga tahanan, sinira, Straight. To the yung point. iba kabuhayan. Nako. Straight. Ano? Again, pwede po ninyong ipadala through DXMY mga kasama. Hatid nyo lamang or coordinate lamang ho kayo dito po sa DXMY. Straight. Pwede po ninyong i-message yung ating Straight. messenger account at DXMY 90.10 Cotabato, and pwede po sa ating text line 0950-032-7332 mga kasama. No? Straight. Pwede pong ipadala dyan ho sa o pwede po ninyong itawag or i-text dyan ho sa ating hotline mga kasama. Straight. To the point. Dakoy natin yung mga usapin muna mga kasama. Pasadahan natin ilan po mga pangunahing usapin. May rollback pala. To the point. May ano ba ngayon? May dagdag bawas Straight. To the point. sa presyo ng oil products base po sa anunsyo ng Department of Energy mga kasama. Straight. Ano, yung gasolina ay mayroon pong increase 2 pesos. Straight. Magkano ng per litro ngayon? 70 plus 2. Ano? Yung sa gasolina, samantalang sa diesel noon, yung rollback ay nasa 84 centavo. Straight. Ano? 84 centavo per liter. Ang kerosene, yung rollback 1 peso and 22 centavo ayon ho sa Department of Energy. Epektibo po yan mga kasama ngayong araw na ito. Straight. To the point. Samantalang yung iba mga fuel stations raw, yung implementation ng rollback nasa 10 centavo per liter sa gasolina, wala silang increase, yung rollback 10 centavo. Samantalang sa diesel, 1 peso and 60 centavo. Samantalang kerosene 78 centavo yung rollback. Mas hindi magkakapareho yung presyohan nun. Straight. To the point. Magkakaiba yung presyo, depende sa anong klaseng oil company. Straight. Yung sa big three and then yung sa mga small players. Straight. To the point. Iba-iba, magkakaiba sila ng presyo mga kasama. Straight. To No? the point. Ayon ho sa Department of Energy, Straight. ito na pong rollback ngayong linggo ng ilan po mga fuel stations. Meron na po mga fuel station ang sinasabing Straight. To the point. mas pinili po yung price hike. Straight. Samantalang To the point. yung iba naman sinasabi niya yung ibang fuel stations Straight. ay pinili o ninais yung magpatupad ho ng price hike mga kasama. Ito nga po yung binabanggit na presyohan. Yung iba 1 peso and 65 per liter sa gasolina, 84 sa diesel, and kerosene man 1 peso 22 centavo mga kasama. Straight. To the point. Sige, oras natin 6:17 ng morning. Straight. Lipat po tayo ng pagsama kasama sa Cotabato City kahapon. Ano? To the point. Yung Cotabato City Police Office mga kasama Straight. ay humarap ho. Nagpatawag ho ng pulong balitaan kahapon. To the point. Sa nasabing pulong balitaan, meron po silang ginawang o
o inilabas na statement. Straight Paglilinaw. Binabanggit ito, to paglilinaw. the point. May kinalaman daw po dito sa estimated o yung kanilang crowd estimate Straight sa isinakatuparang rally kamakailan dito po sa Cotabato City, mga kasama. straight to the point. You understand, merong dalawang magkasunod na rally last week. May rally noong Monday, may rally din noong nakalipas na Wednesday, I think. Straight to the point. Nagpalabas ng statement, official statement, ang Cotabato City Police Office kahapon. Straight to the point. May kinalaman po, mga kasama, dito po sa binabanggit na scientific explanation at assessment Straight. nila sa isinakatuparang rally dito po sa ating lungsod nito nakalipas na linggo, mga kasama. Straight to the point. Ayon no sa Cotabato City Police Office, specifically ng ating pong City PNP Director, base daw po sa kanilang scientific explanation at assessment, ay nasa 30 to 35,000 lamang yung mga bilang ng mga dumalo nung June 25 rally. Hindi pala Wednesday. 25 is Thursday. Straight to the point. Dito sa kahabaan ng Governor Gutierrez Avenue. Straight. Ayon pa sa opisyal, sinasabi niya, nasa 50 to 52,000 naman yung kapasidad ng kahabaan itong buong stretch daw ng ORC. Itong Governor Gutierrez Avenue, mga kasama. Kung dikit-dikit daw yung mga tao, base pa rin sa kanilang drone video, hindi naman raw masyadong nagkadikitan yung crowd na dumalo sa kanilang o sa naturang rally, mga kasama. Straight to the point. Sinabi po ng City PNP, ayon po kay Colonel Bungkayaw, Straight. yung figure na kanilang binabanggit sa 30 to 35, contrary doon sa unang figure na nilabas, mga kasama, ng organizer ng rally, Straight. na nasa 400 to 500,000 plus yung partisipante sa naturang peace rally, mga kasama. Straight to the point. Ito yung binigyang linaw ng atin hong kapulisan Straight to the point. sa isinakatuparang peace rally nung 25. Yung figure na binabanggit ay noong 25 lamang. Straight to the point. Naisunod na nating maisalinya, mga kasama, yung ating City PNP para mas ma-enlighten further yung ating pong kababayan, yung publiko, about dito po sa mga figures na nilalabas, kanilang crowd estimate. Straight to the point. At dahil online, nababash itong ating pong kapulisan, mga kasama. Straight to Dahil the sa point. statement nila, June 25 rally naman po yung binabanggit nila. Nais nating malaman sana, para to be fair to all, yung June 25 rally na estimate crowd, To the point. and then yung estimate crowd naman nung, when was that? June 22, Monday, na rally. Alam natin, dalawang magkasunod na rally yung nangyari last week, mga kasama. Pero narito muna yung pahayag ni Colonel Jimin Bungkayaw, atinong City PNP Director. May kinalaman nga po dito sa kanilang statement na nilabas kahapon. Straight to the point. Official statement ho ng ating pong kapulisan at bakit ho nila nilabas o bakit ho sila naglabas ng ganitong statement, mga kasama. Straight. Narito po yung pahayag ni Police Colonel Jimin Bungkayaw. Straight to the point. Unang-una, pinagpasalamat na mayroong ganito na interview para ma-clarify natin kung ano yung real situation. Kami sa kapulisan ko ay hindi natin talaga mabilang ang nagrarally dyan exactly. Kaya nga estimate ang tawag po dyan. I-estimate lang po natin kung ilan yung nandun talaga sa vicinity ng Governor Gutierrez at nasa gayon ay makapagbigay tayo ng exact na estimate doon. Base dyan sa scientific explanation natin, scientific research natin dyan sa buong Governor Gutierrez,
ang kung ikwenta natin yung number ng kabaan ng gobyerno Gutierrez at kung dikit-dikit yung mga tao na dyan, ay aabot yan siya ng 50,000 to 52,000 kung dikit-dikit talaga yung area na yan sa gobyerno Gutierrez. At base doon sa experience natin at base doon sa last na previous rally, itong sinasabi natin na previous rally, ay nakikita natin doon sa assessment ng mga tao natin, assessment assessment ng ating drone. May drone taxi tayo na nakatingin dyan sa kahabaan. Hindi masyado siya, nakikita natin na hindi masyado dikit-dikit as in. So, ang estimate namin yan nasa 30 to 35,000 ang estimate namin dyan. Hindi natin binibilang dyan yung dito din sa kahabaan ng Gonzalo Javier, dito sa kahabaan ng Sinsuat Avenue, dito banda sa may CRMC area, marami pong mga tao din dyan at maraming mga sasakyan. In fact, nakakos siya ng traffic. So, as far as the law enforcement, the PNP is concerned, hindi natin bilangin doon kasi una-una hindi man yun doon sa rally talaga, actual na rally. So, as far as the PNP is concerned, estimates namin nasa 30 to 35,000 yung doon sa area din. How about the estimates namin doon? Ang bilang namin doon ay nasa 70 pero medyo may pagkaano tayo doon kasi ang bilang din natin yung sa kahabaan ng Sinsuat Avenue ng ating Gobyerno Gutierrez. Pero pag titingnan natin, halos pare-pareho ang nasa 30 to 40 din. 30 to 40,000 din. Plus tao doon sa paligid kaya naging 70. So sa case na ito, ngayon, 35,000 plus yung nasa paligid. Let's say mga nasa 20 siguro din. 20 na sa paligid. So more or less mga 60. Bakit kada Figures kasi importante po yan. Importante po yan sa mga may mga advokasya mga yan eh. Kanya-kanyang advokasya, no? Iba-ibang political party, iba-ibang advokasya. Ang number kasi yan, very important po yan ng marami. Kasi kailangan may pakita sa taong bayan through media, may pakita sa buong community ng Cotabato City, buong Pilipinas, through media, na mayroong advokasya at mayroong supporter sa ganyang advokasya. Kapag ma-prove natin na ganun karami ang nag-attend dyan, so, makapagsabi tayo, ang mga ibang tao na nanonood sa social media na marami palang supporter yan. At posible, totoo yung advokasya niya o yung demand nila for that matter during that rally. Exaggerated. Baka mamaya, basta ang focus namin is doon lang mismo sa Gobyerno Gutierrez yung bilang na yun. Baka mamaya, umabot din ng 400. Basta doon sa PNP, yung bilang lang mismo na doon sa Gobyerno Gutierrez. So kung sinabi nila na 400 siguro, baka mamaya doon sa mga doon sa Gonzalo Javier na area o doon sa mga hindi natin na ibibilang yan kasi sa tingin namin ay ang bibilangin talaga ng PNP yung actual na nandoon sa rally. Actual na nandoon sa rally. Ang pili sa PNP ay non-partisan kami. Nasa gitna lang po kami. Kung sino mag-rally, magpalabas ng kanilang mahinaing ay susuportahan namin, bigyan namin ng magandang security coverage yung kanila. Kung anong partido ka man o anong grupo ka man, wala kaming pakialam dyan. Basta bibigyan namin ng tamang security deployment. Ang purpose po ay para magkaroon ng maayos at mapayapa na activity. Ngayon, kami din ay to come up a certain number of estimate is based yun ng scientific explanation. Yun nga, sinabi ko kanina, na kung kwentahin natin yung kahabaan ng Gobyerno Gutierrez from gate ng BGC to Jollibee area, halos mga 500 meters, 500 meters ang layo niya, or di yan abot ng 1 kilometro. Pag ikwenta natin yan, nasa 50 to 52,000 lang kung dikit-dikit pag taon na dyan. At kung magbilang tayo dyan, based doon sa footages natin ng CCTV or ng drone natin, makikita natin kung dikit-dikit ba
nandun. Kaya kung hindi siya dikit-dikit, mabawas tayo ng babawas hanggang makakuha tayo ng malapit-lapit na estimate. Kaya nga estimate kasi hindi talaga exact. Kasi kung i-exact natin, bilangin natin isa-isa, lagyan natin ng estimate lang po yun. Okay man din yung mga behavior nila, gano'n din, nasa lalim talaga, sigaw-sigaw, magsasalita. May mga iba lang na napapansin kami doon, medyo ikausapin natin yung mga organizer natin. Kasi dahil doon, dapat sa isang rally, dapat kuwan siya. Dapat professional ang dating doon. Issue-based tayo. Sigaw tayo ng issue. Ganito na issue. Iwasan natin yung tinatawag na character assassination. Manira ka ng puri ng tao. Kasi libel yun. Manira ka ng di kaya may mukha ng tao, binabato mo ng ganyan. Medyo, ang tawag po dyan ay character assassination. Ngayon, kung magpahayag tayo sa ating, meron tayong tinatawag na freedom of expression. Meron pa tayong freedom of speech. Pero itong freedom of speech and freedom of expression natin ay may limitation din ito. Na dapat, hindi din matapakan yung individual rights ng bawat isa. Kung magsalita ka libelous doon sa isang tao, pwede ka nga makasuhan ng libel kung magsalita ka ng walang basihan or below the belt naman na pagsalita. Kaya ang ano pa dito, dapat professional lang dapat yung issue-based tayo. Kahit police kasi, ang rule natin nila, in case magkaroon ng unruly, hindi, kasi kaya nga ang procedure sa pagkakaroon ng rally ay dapat meron kang mag-apply ka ng permit. Doon sa permit kasi nakalagay doon na mag-rally kami ganitong oras, 7. To the point. Straight to the point. Straight. Yung mga kasamang pahayag po ni Cotabato City Police Office Colonel Jevin Bungkayaw, Straight to the point. kanilang mga paglilinaw at statement nilabas kahapon. Straight to the point. At isa po sa mga naging sentro ng kanilang nilabas na statement Straight. ay yung kanilang pagtaya. Straight. Na pagtaya ho nila sa bilang ng dumalo sa rally, peace rally, at yung binabanggit na petsa ay nung June 25 mga kasama. No? Straight to the point. At ayon sa kanya, sa kanilang pagtaya, ay nasa 30 to 35,000 lamang yung nag-participate sa nasabing peace rally sa kahabaan ng Governor Gutierrez Avenue. At kung isusuma total raw po, nasa mga 50, kabilang po yung nasa bahagi po ng Sinswat Avenue mga kasama. Straight. Ito yung kanilang binanggit kahapon Straight to the point. sa pagharap po nila sa pulong balitaan mga kasama. Straight to the point. And ilan po sa mga punto rin na kanyang binanggit ay yung binabanggit niya, ilan po sa kanilang mga napansin ayon sa kanya napuna To the point. yung mga statement na lumalabas na parang character assassination. Binabanggit niya yung iba pa mga punto na binanggit niya, yung mga pambabato Straight. sa mga larawan binigang o pinansin ng City PNP mga kasama. Straight to the point. Dami nga pong mga nagpahayag din po ng kanilang reaksyon, especially online mga kasama. May kinalaman po sa nasabing statement na nilabas ng ating pong kapulisan. Straight to the point. Marami nagtatanong rin Straight. sa mga dalawang magkasunod na rally, ano po yung mga crowd estimate, Straight to the point. na kanilang yung crowd estimate ng mga partisipante sa mga rallies na ito mga kasama. Straight to the point. Ito yung ilan po sa mga reaksyon ng atin pong mga kababayan. Straight to the point. Ayon kay Colonel Bungkayaw, estimate lang naman yan. Hindi yan totality na ang buong bilang. At sa kanilang pagtaya, yun yung number
contrary doon sa mga figures na nilabas umano mga kasama nung isinakatuparan yung mga rally. Ano yung rally dito ho sa lungsod. Straight to the point. Hintayin natin yung mga reaksyon naman ng mga organizers ng mga rallying isinakatuparan dito po sa lungsod. Ano pong kanilang masasabi? Ano pong kanilang reaksyon? Straight. Dito naman sa nilabas na statement na ito ng atin pong kapulisan. Straight to the point. Oras natin, 6:34 ng morning. Marami pa mga usapin mga kasama. May ng konti pag-uusapan natin pagkalipas ng ilang mga importanteng patalastas. Standby muna. Straight to the point. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ako'y, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha. Dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampalikon sa lawas. Na nasabot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na ug Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin 6:36 na po ng morning. RMN. Tuloy sa ating programa ngayong umaga mga kasama ng Martes at 30 sa buwan ng Hunyo 2026. Straight. Again yung ating text line sa mga text concern 0950-032-7332 mga kasama 0950-032-7332 atin hong text line. Pwede rin po sa comment section ng ating FB Live yung po mga komento po ninyo. Straight to the point. Lipat po tayo ng paksa mga kasama. Ito nakalipas ng mga pagkakataon dito po sa ating lugar, no? Bangsamoro Region and of course Cotabato City Straight. ay puspusan po yung monitoring ng ating pong mga health authorities. May kinalaman po rito sa kaso ng HIV.
Straight. Base nga po sa mga naunang datos mga kasama, pabata ng pabata yung mga tinatamaan, nagkakasakito ng HIV mga kasama. Alamin natin po yung current situation nito dito po sa Cotabato City. Ano po yung datos? Meron po yung ating health office o city health office. Straight. Ano ba yung trend? Tumataas or pansin na po yung pagbaba mga kasama? Nasa linya ho para po sa ating follow-up ngayong umaga ang ating City Health Officer, Dr. Haris Ali, para po sa ating panayam. Doc, good morning. Live po kayo sa DXMY. Sir Erwin Kabilbigan po, Doc. Yes, yes, Erwin. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Opo, pag-usapan ho natin, Doc, itong isa po sa binabantayan ho ngayon ng ating mga health authorities sa Cotabato City. Alam natin, ito yung kabilang din po sa pinagtuturan po niyong pansin yung kaso ng HIV na sinasabi po sa datos ng Health Department, pabata ho ng pabata. Kumusta so far tayo sa Cotabato City, Doc? Parang Cotabato City, hindi naman hindi naman ganun kalakihan ang nagiging HIV reactive natin per year. No? Compare dito sa mga karatig lalawigan natin. Hindi tayo, nasa 2 digits pa lang naman ang cases natin per year as compare sa ating mga kapit lalawigan na nasa 3 digits na sila. Ang ibang highly urbanized city dyan, nasa 6 plus per year HIV positive. Sa atin, for the past, nung last year 2025, nangka 49 lang naman ang case natin for that year, the whole year na yon. Mm-hmm. And the year before that, 39. And to 2023, nasa 22 lang. So kung titignan po natin yung sa trend, medyo pataas nga po talaga yung cases. Mm-hmm. But in terms of number, hindi pa naman alarming. Mababa pa rin talaga ang rate ng increase natin dito sa Cotabato. Mm-hmm. For 2025, do, nasa kalagitaan pa lamang ho tayo ng taon. Ano po yung datos meron ho tayo, Doc? Sa 2026, nasa, hindi ako nagkakamali, nasa mga 15 ang reactive na. Mm-hmm. Half the year na tayo ngayon. So, tignan natin kung ano ang magiging actual number pagkatapos ng taon. Ayun, again, yung binabanggit ninyo, kung ikumpara po sa mga karatig lalawigan natin, nakikita ko yung trend, 2-digit, pero still, mababa ho tayo, hindi pa ganun ka-alarming yung situation natin, Doc. Yes, in terms of alarming, hindi pa naman ganun ka-alarming. No? Pero syempre, when it comes sa HIV naman, ang aim talaga natin is mapababaan pa dyan. Hindi tayo kontento sa ganyan lang na number. Mm-hmm. That is why pinapaigting natin ang screening natin dito sa city. At nagtayo na rin po tayo ng City HIV Council. No? Pamumunuan po yan ng Office of the Mayor. Nakadalawang meeting na po kami, yung committee na yon, and we will conduct it regularly, no, starting especially itong sa taon na to. Para matalakay natin lalo na pagdating sa mga budgeting, kung kailangan natin ng mga extra na mga testing kit, no, makatulong po yon kung meron po tayong council. Opo, dito po sa mga kaso na may naitalaho tayo from 2023, yung figures natin available hanggang early this 2026. Ano yung mga ages na mga nagkakaroon po nito, Doc? Nagkakaroon, yes. Sa mga age group na pinakamalaking bulk talaga ng HIV cases natin na confirm, nasa between 25 to 34 years old. Yan ang consistent po yan for the past, siguro for the past 5 years ganyan. Even sa national, yan din yung trend. No? Yan din yung age bracket between 25 to 34 years old. Okay. Yung extreme dyan, yung mas bata dyan, konti lang ang cases, and siguro itong 25 to 34, I can say between sa mga 60 to 70% ng HIV cases natin sa age na yan. Oh. Yung mas bata ho rito, Doc, mga ilan ho anong mga edad ho ito? Yung bata, no, below 25 years old, konti lang, no, yung iba diyan siguro nasa mga, sabi natin,
percent of cases, mga ganun, below 25 years old. Ayun. Mas ano bang term? Mas medyo okay yung figure na ito kumpara sa ibang mga lugar na lumalabas pabata ng pabata yung mga tinatamaan na, Doc. Alex, sir? Yes. Yes, sa atin, ang kuwan lang, itong age group na to kasi itong 25 to 34, ito yung nasa mga early adulthood na to no? Nasa school ito sila. So ito yung masyadong malakas yung tinatawag natin mga peer pressure ng mga kaibigan. In fact, most of these HIV confirmed natin sa Cotabato are mostly nasa LGBT community population. So yun ang nagiging tanan na siguro dahil din siguro sa epekto ng mga social media, no? Sa mga friends, so malaki din ng factor yan na nakaka-cause ng pagtaas ng HIV natin. So bumaliktad na rin yung trend, Doc. Before, kapag HIV pinag-uusapan yung mga lalaking nakakasalamuha sa mga ano ba yung term yung mga sex workers natin. Pero ngayon iba na yung trend. Iba na yung trend, Doc. Ngayon, in terms of kung yung tinatawag nating yung source, no, yung root ng kwan, ang most bulk ng case natin is yung tinatawag natin MSM related male sex with male. So, yun ang siguro more than half din ng mga cases natin na nandun. In fact, almost I can say 80%. 80% ng HIV case are coming from yung na tinatawag male sex to male relationship. Yung mga regular na male to female, kumunti na po talaga masyado. Hindi na po marami. Now, binabagit din nyo kanina, may council na binuo. Ano po yung mga intervention na ongoing na and yung pagpapalakas ng mga intervention ito, paano po yung approach na gagawin natin dito sa lungsod, Doc? Yes, actually, ngayong umaga, magkakaroon kami ng another meeting kasama ang local health council, HIV council. Ang usually tinatalakay natin dito is una yung pag-strengthen ng ating mga local ordinances, kung ano bang pwede nating ordinansya na ma-prop up para mapalakas natin yung screening dito sa Cotabato City. Pangalawa, yung siyempre yung funding, no, yung paano mas mapalaki pa ang pondo ng HIV program para na sa mapadami natin yung mga HIV kits, no. And then yung advocacies, no, paano natin palagas yung advocacy through City Health Office na maabot natin lahat ng mga community, especially po yung mga nasa age na yan na 25 to 34 years old. So usually nasa mga school na yan sila. So diyan po tayo magko-concentrate. Opo. Doon naman ho sa mga kababayan po natin na may dinaramdam or nagdududa na baka sila infected na ng HIV. Ano po yung advice po niyo para po sa kanila as a first step para malaman nila yung situation na para mabigyan sila ng gabay? Ano po yung kanilang gagawin, Doc? Yes, sa ating mga kababayan, no, sa lahat nating mga tagapakinig, kung sakasakali man na may mga doubts kayo, no, sa sarili ninyo na baka may age kayo, lalo-lalo na dun sa mga age group na yun na sinabi ko, at saka yung mga may mga chip, no, gaya ng mga MSM na sinasabi, male to sex to male, magdulog lang po kayo sa City Health Office, no? Dito lang po kami sa compound ng City Engineering Compound sa may Rosario X Mother. Hanapin niyo po yung Social Hygiene Clinic and then doon po matitest po kayo ng libre doon. Huwag po kayong mag-alala sa confidentiality, no? Hindi po yan very strict po kami sa confidentiality, no? Wala pong nakakalam sa inyo, walang nakakalam sa pangalan ninyo. Ang dinidiscuss lang natin usually sa ganito sa media is usually number lang naman. Pero in terms of personal identity ng pasyente, wala po, hindi po close po 'yon, no? Hindi po 'yon na nadidivulge sa public. So safe po, no, kung
iniisip man nila is yung kapakanan, yung privacy. So highly strict tayo dyan. So nananawagan ako sa lahat ng ating mga kababayan na alam nila na may risk sila for getting HIV, na magpa-screen sila. Nang sa ganon, ma-confirm natin kung if ever man na reactive sila sa HIV, and then we can enroll them sa gamot, no? Makalibre sila ng gamot. Ay sa gamot naman po, doon naman po natin sila i-refer sa CRMC. Doon po ang HIV treatment hub natin. Okay. Yung sa gamutan nito, Doc, again, binabagit nyo yung panggagamot sa mga individual na tinatamaan nito. Ito'y libre ng gobyerno, Doc, sa programang ito? Yes, ang HIV program kasi from the national government sa DOH regional office yan. Binababa nila yun sa mga regions, and bawat region may mga tinatawag nating HIV treatment hub. So ang treatment hub natin dito sa Cotabato sa CRMC. Kami sa City Health Office, screening lang kami, no? Screening hub lang. So once na magkaroon ng let's say reactive from our end sa City Health, no, isang percentage ng reactive sa HIV, automatic po yan i-refer namin sa CRMC. Nang sa ganun, magkaroon ng tinatawag na ngayon kapag confirm naman, mag-undergo siya ng another blood test doon. Yan, kung mag-confirm siya, and then automatic po yan, i-enroll po yan sa HIV program ng DOH. And then they will get full treatment po na kung ano man ang kailangan nila. Libre po yun. Libre yan. Opo. Isang bagay pa, Doc, may kinalaman ho rito. Para kung naman doon sa kababayan ho natin na engage nga, binabagit nyo, dahil 80% male to male, male sex with male. Ano po yung payo ho rin sa kanila para maiwasan na ma-infect ko sila or magkaroon itong kasong ito, Doc? Well, ang kuwan lang talaga dyan is abstinence. No? Iwasan na lang natin magkaroon ng ganong relationship. Otherwise, kung talagang they're inclined to do it, protection na lang. No? They can use protective devices, gaya ng mga condom halimbawa, no, mga barrier, tinatawag na mga barrier protection devices yun when they perform, no, yung sa kanila. Yun siguro ang pinaka-safe, no? Huwag silang naka-bear lang kasi masyadong mataas yung risk, yung potential na magkaroon sila ng infection. Ayun, malinaw po yun. Doc, sa samantalang yung pagkakataon, habang nasa linya ho kayo, papasok tayo ng July, and pag ito yung season, tag-ulan na. Ano po ba yung mga payo ho ninyo sa ating kababayan para makaiwas sa mga karamdaman na pwedeng idulot ng tag-ulan na, Doc? Yes, sa ating mga kababayan, no, ngayon na pumapasok ng tag-ulan, in fact, mga sunod-sunod na naman ang mga bagyo natin. So unang-una dyan yung dengue, no, medyo may trend na medyo tumataas na rin ang case ng dengue. So sa ating mga kababayan, yung mga nai-imbak na mga tubig dyan sa mga bakuran ninyo, itapon nyo agad para hindi siya mapamahayan ng mga kitikiti, no, yung ng lamok. And then always indoor ang mga bata, no, iwasan natin sila maglaro muna sa labas, lalo na pagka ganitong medyo makunlimlim ang panahon, no, kasi baka makagat sila ng mga lamok. And secondly, uso din ngayon ng mga flu. Kahit saan ka ngayon, may mga nilalagnat, may mga inuubos sipon. So that is din po yan, dahil sa exposure din po yan sa ganitong klaseng weather na meron tayo ngayon. So stay indoor, take a lot of vitamins, mag-vitamin na po kayo para mapataas ang immune system. And of course, good sa pagkain, no, dapat mga nutritious po ang kinakain natin. Ayun. Doc, kami pinagpapasalamat ng marami sa mga information po na binahagi po sa ating mga tagapakinig at sa oras na binahagi po sa DXMY. Makikipag-unahan po kami ulit, Doc, para po sa mga programa pinagkakabalan po ng City Health Office sa lalim ho ng inyong pamumundok. Again, salamat po ng marami. Good morning po sa inyo. Okay, good morning. Assalamualaikum. Salamat po. Salamat ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point.
Makakasama natin ng City Health Officer Dr. Haris Ali. May kinalaman nga po rito sa monitoring sa mga kaso ng HIV. Meron ho tayo sa Cotabato City. So binabanggit ho niya, hindi pa naman alarming, pero yung trend ay tumataas mga kasama. Straight to the point. Yung figure na binabanggit, 2024 na data, 39, 23 pala, 22, 2024, 39, 25 is umabot ng 49. Yung 2026, kalagitnaan ng taon, nasa 15. Straight to the point. Nasa 2-digit binabanggit ni Doc Ali, do hindi alarming kung ikumpara, o hindi pa ganun kataas kung ikumpara sa mga karatig probinsya, pero nakita ng trend na may mga pagtaas na mga kasama. Straight to the point. Then yung figure, 80% ng tinatamaan ho nito, yung nasa LBGT mga kasama. Binabanggit niya, male sex with male, nasa 80%. Straight to the point. At yung age bracket, mataas, 25 to 34. Nasa 60 to 70%. Straight. At yung below 25, yun yung remaining na percent mga kasama. Straight to the point. Base po yan sa sa monitoring ng City Health Office. May council, nagtayo ng HIV Council para po mas malakas po yung kampanya at yung programa para po sa intervention, para po matulungan din yung mga tinatamaan nito. Yung screening available po sa City Health Office, at yung pang gamutan nito under sa CRMC ay libre sa ilalim mo ng HIV program ng gobyerno mga kasama. Straight to the point. Oras 6:55 ng morning. Straight. Tuloy-tuloy na ho tayo mga kasama sa ating programa. Mga reports tayo mula sa mga radyo man natin ngayong umaga. Straight. Mga hepe na po ng lokal na pulisya sa SGA BARM, suportado ang pagkakaroon ng trial court sa kanilang nasasakupan. Radyo Man Daisy Mango Janitali. DXMY. Tata. RMN Report. Pare-parehong nagpahayag ng kanilang suporta ang mga hepe ng pulisya sa Special Geographic Area o SGA BARM at mga kalapit bayan nito sa North Cotabato sa proposed resolution number 753 na naglalayong himukin ang Kongreso na magtatag ng trial court sa SGA o bilang alternatibo, ilagay ang nasabing lugar sa ilalim ng jurisdiksyon ng pinakamalapit na hukuman ng BARM. Sa pagdinig ng Committee on Bangsamoro Justice System kahapon na pinangunahan ni Member of Parliament Suharto Ambulodto, iginiit ni Pahamudin Acting Chief of Police, Police Captain Rafael Bataan, ang pangangailangang magkaroon ng sariling trial courts sa SGA upang matiyak ang pagkakaroon ng iisang sistema o uniformity sa pagpapatupad ng mga proseso at serbisyong panghukuman sa lugar. Ayon sa opisyal, nahihirapan silang magsampa ng mga kaso dahil hindi umano sila naaasikaso sa North Cotabato kapag humihiling ng medical examination. Dahil dito, napipilitan pa silang magtungo sa Cotabato City para sa medical requirements bago magsampa ng kaso sa bayan ng Midzayap na nagdudulot ng mas mahabang biyahe at dagdag na abala. Para sa akin, sir, mas maganda po na magkaroon po kami ng sariling court. Unang-una para sa uniformity. And sa mga na-encounter kasi namin, sir, na during filing of cases, pag nag-request po kami ng medical, di po kami ina-accommodate ng North Cotabato. Doon pa kami pupunta sa Cotabato City. Then magpa-file po kami sa Midsayap. So yung distance, sir, medyo malayo. Pangalaw po, sir, may mga na-encounter kami na list of requirements pag filing. Kagaya po ng sa Midsayap kasi, sir, hinahanap po kami ng residence certificate ng suspect, which is sa Cotabato City, according to my investigator, is hindi naman po hinahanap. So, minsan nagkakaroon kami ng diskusyon bakit ganun na hindi magkapareho. Kung magkakaroon po tayo ng sariling court, sir, kung ano po yung magiging list of requirements na ibibigay po nila, at least magiging malinaw po para sa amin. Nagpahayag din ng kagustuhan si Liguasan MPS Officer in Charge, Police Lieutenant Joselito Radam, na magkaroon ng trial courts ang SGA.
Ayon sa opisyal, kasabay ng pagtatatag ng trial court sa SGA ay dapat ding magkaroon ng prosecution office upang mapabilis at maging maayos ang pagproseso ng mga kaso. Sinabi ng opisyal na isa sa mga pangunahing hamon ang malayong lokasyon ng paghahainan ng mga kaso. Dahil mula sa ligawasan ay kinakailangan pang magtungo sa bayan ng Midsayap para sa paghahain ng mga ito. Sa amin po nasa Ligawasan MPS, papuro po kami sir na magkaroon po kami ng sariling court dito sa SGA. And at the same time, sana kung magkaroon man ito ng bagong court dito sa SGA, ay magkaroon na rin po ng sariling prosecution office. Kasi ang una-una po na-experience namin dito, yung distance po ng pag-file namin ng kaso, galing pa po kami ng Ligawasan MPS, pupunta kami dito sa Midsayap. So, hindi agad-agad po na receive yung case folder namin pag mag-file kami ng kaso. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Salamat Rajuman na Daisy sa detalye ng balita. Samantala isa pang report mga kasama. Aklat na po natampok ang kwento ng mga Moro combatants sinulunsad sa Cotabato City. Rajuan Jul, di mapalaw sa detalye. DXMY Tatak RMN Report. Formal na inilunsad ang aklat na Bangsamoro and the Everyday Stories of the Heart of the Revolution sa Cotabato City kahapon na naglalayong itampok ang mga personal na karanasan at salaysay ng mga taong naging bahagi ng kasaysayan ng pakikibaka ng mga Bangsamoro noon. Ayon kay Sarah Alon Radam, Executive Director ng Institute of Bangsamoro Studies o IBS, maraming hamon ang kanilang hinarap bago umano tuluyang nabuong nasabing proyekto. Gayunpaman, anya naging posible ang paglulunsad ng naturang libro dahil sa pagtutulungan ng kanilang team katuwang ang IBS at ang The Asia Foundation o TAF, gayon din na mga individual na nagbahagi ng kanilang mga kwento at karanasan. Binigyan din pa ni Radam na mahalagang dokumentasyon ng mga personal na salaysay upang mapanatili ang kasaysayan at mas maunawaan ng susunod na henerasyon ang mga pangyayari at sakripisyong humubog sa Bangsamoro struggle at ng peace building process. So ang na-witness natin ngayong hapon ay isang book launch ng libro na titulo ay Stories from the Heart of the Revolution. This is a very important book as I have mentioned kanina. Hindi ganun kadaling ginawa ang libro na ito. It took us time dahil nga gusto natin makuha yung mga stories na hindi pa nailabas so far. So ang makikita niyo talaga sa loob ay mga tudtol, mapakay din, abanudtulan. Stories which can already be told. Because naniniwala tayo na kahit papaano, hindi pa man tapos, yung implementation ng agreement, malayo-layo na rin ang narating. So marami ng storya ang pwedeng pag-usapan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul di Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat Jules sa update na yan. Samantala mga kasama sa iba pang balita, joint MPOC meeting dyan sa bayan ng Dato in Sisuwat, isinakatuparan kahapon. Rajuman Maestro Rahibansaw sa detalye. DXMY Tatak RMN Report. Matagumpay na naisagawa ang Joint Municipal Peace and Order Council o MPOC ng bayan ng Dato Urin Sinsua, Maguindanao del Norte kahapon sa pangunan ni Dato Abdul Main Baba Abbas at Vice Mayor Dato Babsil Sinsuat. Dumalo sa pagpulong ang ilang mga miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Honorable Sophia Abbas, Honorable Dato Uga Sinsuat, Honorable Dato Rahib Joculano, Honorable Dato Surap Lumangal, Honorable Baising Drus Ali, Honorable Dato Nuruddin Abbas, Honorable Dato Muhammad Sinsuat, kasama ang militar at PNP. Tinalakay ang mga usaping may kaugnayan sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa bayan. Kasunod ng pulong na ito ay magkasunod nagpahayag ng pagkakaisa sina Mayor Abbas at Vice Mayor Sinsuat. Magkaiba man ang kanilang partido ay isa ang kanilang layunin. Sino na naman ito ni Vice Mayor Sinsuat? Ordikin na po namin. Minugit kami sa kamasayan. Taman sa gadunggo. Ube magula. Abengi ni katamanan. Kambatay di mapapalit. Kami katalo po na sulaw tari ng lubasan. Politiko niya na panagan to binubasan. Kita suka kambatay kanu kasi namapasang iyo kasi kumatumaan ka rin kaginayang kagagpuntrasan ng sulaw tari. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
Salamat sa detalye ng balita, Radyoman na Maestro Rahi Bansao. Good morning muna kay Ma'am Simbay Adam ng Tacorong Sri. Sumunod umanya Sinsin, good morning. At mga miyembro ng Yaping Chong Girls, good morning po sa inyo. Bay Umukulsum Itimbang Waya ng Dato Balabaran, good morning. Morning din kay John Vincent Samson, Beth Alsa, morning. Ng Linek Dos, Madge Gudarangan Enok ng Gang SK. Magandang morning kay ate mo, morning. Pa-shoutout po kay Jongjong Cameros at Bapa Jing Cameros ng Barangay Pagalungan. Pagunayan Amay Manabilang sa Lanao del Sur. Good morning po sa inyo. Kay Ray Molina from Makilala, good morning. Kay Kuya Pres, Sultan TV, good morning. Salam Sultan Kudarateños, happy 79th founding anniversary sa lahat. Aba, magsisimula ang celebration. Nagsimula yung celebration magsisimula sa July 6 and hanggang August 18 yung activity, okay? Grand opening ng 2026 Trade Fair mula July 6 o sa July 6 pala, 1 p.m. sa Municipal Plaza ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte sa Dalumangkob, Sultan Kudarat Maguindanao Norte. Yan, galing kay Sultan Banjo Mampon. Romel Rajamuda, good morning. Hamid Mitimang, good morning. Alimar Panalangin, good morning. Randy Santisas. Rohaida Danginso, good morning. Hamid, okay, sige. Malu Hisyoka, Aida Osman, good morning. Kay Austin Jane Minted Magbanwa, happy 11th birthday raw kay Jello Magbanwa. Fairidz Abdul Rahman Impal, morning ng Upper Taviran. Don Vlog, good morning. Samsudin Mamasaunda, good morning ng Ligawasan. Kay Enit Akrims, good morning. Okay, Dato Ali Abbas, ganang morning po sa inyong lahat. Mga kasama, susunod na mga mainit na balitang pambansa, direkta huya mula sa DCXL Armen Manila. Susundan ng Diretso Balita Lokal 7:40. Doon sa mga nagpadala ng mga mensahe na hindi natin nabasa, pagpapanin po ninyo bukas, hopefully, mabasa natin yung mga mensahe po ninyo. Mga partners natin sa Master Control, Ginoong Danilo Malaran, sa Digital naman, Ginoong Ricardo Eric Madama Jr. Ako yung nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan. Maraming salamat. Magandang umaga. Radyo mo nationwide.